otoridad yan. Ang pamahalaang lokal ng Maynila ay may otoridad. Yun naman pong isa na dokumento doon na sa isang testigo, ipakita na wala nang posesyon yung pamilya ng Basag Edote, nila Mrs. Corona. So yun. Kaya hindi naman po, although natural ho yung paminsan-minsan, syempre bilang practitioner ho, talaga napagsasabihan ka minsan ng judges. So hindi ka pwede parang sa salita po natin, na pag nakakamti ka, hindi naman po pwede. We live by the day sa practitioner po. Ganun. Attorney Salvador, dun sa palitan ng salita between Justice Cuevas and Senator Enrile, ay napag-usapan po yung due process. Pakiramdam po ba ng depensa na hindi nabibigyan ng due process itong si Chief Justice Corona? Hindi naman po, no? Ang tingin namin ay nabibigyan kami ng pagkakataon. Kaya lang siguro sa kagustuhan na rin po nilang matapos kagad, ano? Dahil nga gusto nila sa pagtatapos ng pagdating ng June 7 ay tapos na, siguro mayroong excitement rin na gusto nilang mapabilis. Kaya lang, ipinaalala ko lang nga po, nakasyam na araw pa lang naman kami nagpipresenta as of yesterday. Ngayon po, going 10th day lang. Siguro nabanggit lang yun ng aming lead counsel as some sort of a reaction. Hindi naman siguro sinasabing wala o hindi kami nakakatikim ng due process. Naniniwala po kami meron. Kaya lang syempre sa kagustuhan natin na matapos po ito, sana naman ibigyan kami ng konting pag-unawa. Cathy, we are honored to have with us also Senator Antonio Trillanes. Magandang hapon po, Senator. Mukhang kahapon, Senator, bumilis ang takbo ng trial. Nakalimang testigo po, wala po masyadong katanungan coming from our Senator Judges. Ano po ba yung naging usapan ng ating mga Senator Judges dito sa conduct nitong mga nalalabing araw? Una-una, good afternoon, Cathy, Mark, and Attorney. Yung usapan naman, actually wala namang usapan na wag na magtanong or anything, kundi at this part of the impeachment trial, medyo nawala ng initial excitement of asking and all that. So medyo substantial na yung appreciation ng ng mga senator judges. And yun lang narinig ko yung pinag-usapan nyo kanina. Gusto ko lang sabihin na ito kasing approach ng defense panel is very legalistic. They should have learned from the impeachment trial of President Estrada na nung ganun ang naging approach, it didn't work this is a political trial. Sinasabi na kami, yung mga senator judges, while some are lawyers, some are not, and but we are appreciating all these things in a different plane. So pagka pinipresentahan nyo kami ng mga testigong alam namin in our appreciation of the evidence na hindi siya diretso sa gut issues, parang we feel that the respondent, si Chief Justice, is not being given the defense, the best defense available to him. Senator Trillanes, kahapon po tumayo si Senator Estrada at hiniling po na tumestigo itong si Chief Justice Corona. Karamihan po ba sa inyo among the senator judges ay umaasa pa rin na magte-testify mismo itong si Chief Justice? Not really hoping, but most share the same sentiment as Senator Estrada na mas maliliwanagan lahat. Although, of course, yun nga, he cannot be compelled to testify against himself. Pero sinasabi na natin na at this point of the impeachment trial, na-establish yung mga discrepancies na if left unresolved, it can be adverse to the interest of the Chief Justice. I'm not sure, Attorney Tranquil, if you're at liberty to disclose kung ano yung strategy, po. Pero hinahanap po ng mga senador yung si mismo Chief Justice. Ito po kasi ngayong napresenta pieces of evidence that somehow answer yung mga ebidensya ng prosecution. Pero sino po ang magtatahi nung mga ebidensyang ito kung hindi po mismo si Chief Justice? Bayaan niyo pong sagutin ko po ito ng ganitong paraan. Kung maalala niyo po nung unang lumabas, balikan ko po ng konti, yung 45 properties, ay noong pa man tinutulak na umupo sa witness stand ang Chief Justice. Kami nga po ay nagdadalawang isip ng mga panahon na yon. Sasabihin namin kasi pag siya ay umupo, hindi naman po lahat ay katulad ng ating Senator Judge Trillanes na bukas ang pag-iisip. Na minsan pag umupo yan at self-serving naman po yan. Ikaw lang magpapaliwanag. Kaya nakita nyo po na medyo baka iba naiinip na inisa-isa namin yung assessor, yung RD, yung ganito. Pero po lumabas sa kahulihan,
ito po yung mga official document na talagang wala po yung tinutukoy na gano'n. So, nagiging gano'n po na siyempre sang-ayon ako kay Senator na may iba inaasahan, harapin mo na yan. Pero po siyempre sa amin, pinipilit sana namin lagyan ng predicate at pinipresenta. Kaya nga sabi namin, sana bigyan kami ng kaunting pag-unawa. Kasi palagay ko ho naman na ilang araw or hindi na po tayo hahaba, magiging malawig ang usaping ito. So siguro naman kung napagbigyan kami at the same time, yun ang parang nakita namin, siguro naman walang masasabi ang panig ng Chief Justice sa kaulihan na hindi siya binigyan ng pagkakataon. Attorney Salvador, kahapon po ay may lumabas na whistleblower itong si Harvey Ke tungkol dito sa milyon-milyon dolyares na account umano ng punong mahistrado. Ano po ang komento ng panig ninyo tungkol dito? Siguro po ay tingnan po natin ito na ganito. No, lumabas po yung 10 million nga. Palagay ko sa kanila rin po galing yun. Dahil yung pong ugat ng sinasabing $10 million ay yung mga complaint. Kung ako po ay mali, korekin niyo ako, na final sa Ombudsman. 2 complaint po ng Pebrero na kainitan nito at 1 po noong Marso. Nung lumabas po ito, kami nga po yung nagtataka. Di ba ang sinabi namin kagad, tahasan dinideny ng Chief Justice po yan. Pero wala pong tumatanggap na yun ay denial na sapat. Ang kanila, sa tingin ko, ang denial sa kanila ay makita siyang nandito. Sasabi ko, ano ba yung ang gusto ba nilang denial ay hindi nung kami lang na bilang nakausap niya na magsalita o siya na mismo nagsabing tahasan hindi dinay ko o talagang kailangan makita siya doon. Kasi sa tingin po namin na talagang yun ang direksyon na dinadala po yung usaping ito. Mukhang, yes, Senator. Sa akin lang ganito, no? Yung doon naman sa issue about that multi-million-dollar account, sa akin walang value yun. Hindi natin fina-factor in yan kasi it was never presented. Ano? Pero ang sinasabi lang natin dito, come December, on the assumption that he will be acquitted, kung lalabas din naman yan, haharapin din ulit. Kumaga, yun din yung ano doon. Ano? Pero, sa akin, yun nga, it's the prerogative of the defense to kung paano i-approach yan, pero binibigyan kayo ng hints ng mga senator judges na at this point in the trial, medyo kailangan ng matibay na explanasyon. Kung hindi man si Chief Justice, somebody else na pwedeng magtahi, as Mark said, Attorney Mark said. Ito nga dahil yung quantum of evidence, Attorney Tranquilo, no, Senator, yung clear and convincing evidence ay medyo kanya-kanyang definisyon nga yan. So, malamang yung nasabi ni Senator Trillanes nga na you're getting hints already. Meaning, sinasabi na nga ni Senator Enrile na pinapahagingan na kayo. Opo. Paano nyo, ano yung proseso, Attorney? Kwento nyo nga kung paano nyo ina-analyze itong mga hints coming from the senators to form the strategy sa mga nalalabing araw. Well taken po yung sinuggest ni Senator Judge Trillanes. Pero po just to give you an idea on how we arrive at a strategy or ang posisyon ng isang depensa, tandaan niyo po kami binubuo na 12. Hindi lang po kami nag-iisa. At sa pagsusuri po ng mga ebidensya at ang paraan o ang direksyon ng aming gagawin, hindi lang po ito tinitingnan namin legal Totoo po may mga kasama kami na tinitingnan ito legal. Kung sa labas nga po ito ng Senado, maganda nga po sana kasi meron po itong political. Ito pa may political na yun, hindi po naman, to be honest with you, hindi naman po kami bihasarian Kasi hindi kami wala pa kaming, ako personally, wala akong political background. Kaya lang, syempre nandun na rin yung pag-second guess, pag-analyze, pag-assume. Na tama, so far naman maayos ang aming pag-anticipate. Kaya lang yung usapin na yan, pagdating kay Chief Justice, ay patuloy namin pinag-aaralan. Kasi ang sinasabi ko lang, hindi naman namin tahasan sinabi, hindi pa. Or hindi na. Ang sinasabi po namin ay may ilang araw pa po kami. Hanggat mahirap lang kasi na magsalita pa, kasi patuloy pa po namin pinag-aaralan. Ilang araw na nga lang po ang nalalabi sa depensa. Ngunit kung sakasakali po na hindi po sila matapos, willing po ba ang mga senator judges na i-extend itong trial? Ako, willing ako. No? I cannot speak for the others. Pero hindi na to pwedeng pagpaliban pa. Kunyari, abutan kami ng adjournment sa June 7 na sa SONA namin ulit paligay ko, the people will not forgive us for that delay. So, sa akin, willing ako. Pero nga, ang inaano nga natin dito is, what's the purpose of prolonging all this? Di ba kung mariresolve naman ito,
ang sinasabi nga, itong mga witnesses na to, you can spare us, you can spare the whole nation of the unnecessary distraction by attacking the meat of the issue. Ang inaano ko lang dito is yung fear na yung fino-float ninyo na parang you're making it appear that you are being railroaded by this impeachment court. That is utmost unfair, and yun yung sentimiento ni Senate President Enrile. Yung may mga hints na gano'n na parang nire-railroad kayo, talagang unless plano ito na tipong that's your official propaganda line para at some point dadalhin nyo to sa Supreme Court for them to intervene, magkakaproblema talaga kayo, not only with this impeachment court but with the whole nation. Okay, with all due respect, siguro po ako bilang tagapagsalita ay hindi ko po naging wala po akong mga indications na ganoon. Kasi we have been fairly respectful of the proceedings at ginagalang natin yung proseso at mga senator judges. Baka nga po meron akong kasama na maaaring nakapagbitaw noon. Ang sinasabi ko po ay hindi iyon posisyon ng kabuuan ng depensa. Kasi ako malalaman ko dahil kadalasan po ako yung natatanong na hindi po namin pinalalabas na ganun ho yun. Attorney Tranquil, Senator, nabanggit din po yung fear na baka yung posisyon ng Chief Justice ay hindi marespeto, baka matanong, o baka mabastos. Handa po ba ang Senado na gayahin yung sa Amerika, Senator, na yung questions ay papadala lamang sa presiding officer at ang presiding officer lamang ang pwedeng magtanong dun sa witness kung sakasakali pong umupo si Chief Justice? Pwede yan. Pwedeng mapagkasunduan yan, ano? Pero yung yung presumption that babastusin siya, palagay ko naman, nakita naman natin dito sa the way we have comported ourselves in this trial, wala namang mga testigong nababastos. And alam naman namin yung stature ni Chief Justice Corona. Kaya wala rin namang basis yung yung fear na yan that he will be disrespected. Senator, Attorney Tranquil, itong nalalabing araw, 5 testigo or 6 na testigo na lamang, masasabi ba nating bagong ebidensya ito under a different article or dito pa rin po karamihan ito sa Article 2 na mukhang pinakamabigat na usapin? Siguro po, sagutin ko yan ng ganito. Ayoko pong talakayin yan. Mas magaling po, ngayong hapon ay tingnan ninyo. Dahil yan pong mismong katanungan nyo ay masasagot na. So, hindi ko po, I'm not at liberty to discuss that. Dahil makikita nyo the way we carry ourselves. Pag nag-trial na yung merito at mga lalabas sa floor, ay hindi ko po pinangungunahan. Hindi po namin pinangungunahan. Bakit nga po ba? Kasi wala po kaming scoop. Kasi we abide by yung request po sa amin mula po ng simula